Ngayong araw habang nagtatrabaho kami dito sa aming floating cottage, naguguol talaga ako kung matatapos pa ba to o hindi. Buti na lang sa di naasang pangyayari may nakita kaming maalimango dito. Kaya naman hindi namin yan pinasaylo at niluto kaagad namin at purso na mabubungkag na naman ang mga bahaw nito kaya samahan kami. So for today's video guys, update nga pala tayo sa pinapagawa nating floating cottage. Nagpalit nga pala ako ng scene dyan dahil itataplak natin sa ating pinapagawang ato para hindi tumagdo. At sa puntong ito, bumiyahe na kaagad kami papunta doon sa nagpapanday sa aming floating cottage. At as you can see naman guys, binaktas namin at sa pagbaktas namin, bigla kami nabutan ng malakas na ulan at tinisting talaga kaagad yung atop ng ating floating cottage kung ligon ba. Buti na lang napakaligon kaya naman tumigil yung ulan sa sobrang ligon ng ating floating cottage. At as you can see naman guys, hindi pa nga tapos yung katungan ng ating floating cottage yung atop dyan. Kaya naman pinaspasan na kaagad nila para hindi na tayo mauwanan. At sa puntong ito guys, naghuna-una talaga ako kung matatapos pa ba to dahil nabubungkag na talaga yung kwarta ko at medyo hurot-hurot na talaga yung kwarta ko. Pero sabi ko tatapusin natin to at ito pinlano ko ng maigi guys dahil gagawa natin to ng kusina-kusina at lababo para hindi na tayo malisudan sa pagdungag. At si Ivy nga tumungtong siya dito parang may kulang daw sabi niya parang kailangan daw lagyan ng drum para talagang hindi tumagilid dahil kapag sinakyan namin tumatagilid talaga. At sa puntong ito sa ninasang pangyayari guys merong dumunggo na alimango talaga dito sa aming panggal. At sa puntong ito guys talagang napakalaki at napakarami ng tumuwi na alimango habang dito kami nagpapanday sa aming floating cottage at sa kilid nga lang pala to ng floating cottage namin tinaan guys. Naku, napakarami talaga ng kuha niyan. Pero alam nyo ba guys, yung kuha na yan ay kay Kuya Wiwing yan. Nagpalit lang kami. At sa puntong ito, yung makasag yung daninginot namin dahil yung alimango, hindi natin ma-afford yun dahil napakamahal yun. Itong kasag na pari-parihan lang naman to ng lasa ng alimango kaya naman di na natin yan papasailuin. At sa puntong ito, initsa na kaagad yung butane at sa di nasang pangyayari guys, nakurat pa ako dito sa butane dahil umaso siya. At sa puntong ito guys, as you can see naman nilagyan ko ng mineral na tubig yung ating kasag dyan at lalapuan ko nga pala muna yan bago natin lulutuin ng buttered garlic na crab. At as you can see naman guys, talagang hinandam ko na kaagad yung butane. Napaslot pa talaga ako dito. Parang napakadimalas talaga ng adlaw ko ngayon. Buti na lang si Ivy, napakabait. Tinulungan niya kami magpanday dito at ginupit-gupit niya na nga yung matumoy dyan para mas maganda at aesthetic daw tingnan. Napuling pa nga siya. Kawawa naman si Ivy dyan. Bilibre rin talaga ako dito kay Ivy kapag wala talaga siyang trabaho sa bahay. Pumupunta talaga siya dito sa ating floating cottage at tumutabang siya. At as you can see naman guys, malapit na nga matapos ni Ivy. At dito pinaspasan na nila Kevin dahil nagugusla na daw sila. Nasimutan kasi nila yung baho ng kasag. At speaking of kasag guys, kung nakikita nyo, kinuraw-kuraw ko lang yan at nilagyan ko ng tubig yan para talagang kumulo. At pagkatapos kumulo guys, pinaon ko muna yung butane dyan at hinaon ko yung kaha natin na napakasarap naman talaga. At as you can see naman guys, binuubo ko lang dito sa ating kawayan. Hinugasan ko yan guys, huwag kayong mag-comment ng masama dyan. At sa puntong ito, hiniwa na kagad ni Ivy yung malamas dyan dahil ito na yung pinaka-final na luto natin. At ito yung luto na to, natutunan ko na naman doon sa Australia ng pagluto ng makasag. Kaso nga lang, walang kasag doon sa Australia guys, kaya naman dito na lang yung lutuin natin sa amin. At sa puntong ito guys, binubutang ko na nga pala ating butter dyan sa kaha na nag-aso-aso pa. At yung kaha natin guys, napakatagal na talaga yung ginagamit natin, napakaligon pa. At siyempre nilunod ko na kaagad yung ahos dyan dahil hindi na matatawag na battery yan kung walang ahos. At as you can see naman guys, yung pinakamalakas ang spread natin, hindi rin natin yan papasailuin. At alam nyo ba guys, kapag nagluto kayo na may spread, medyo masarap-sarap rin talaga. At natutunan ko noon sa lulo ng lula namin. At sa puntong ito guys, talagang binutangan ko pa ng maraming spread para mas maging masarap talaga. At pagkatapos kong pagbutang at medyo na brown-brown na nga yung sabaw dyan, nilunod ko na kaagad yung kasag natin. At as you can see naman guys, 2 kutsara yung ginamit ko dahil nakalimutan ko ng luwag. At pilaril ka lang ng kasag guys, kaya naman hinaon ko na kaagad dito at binutang ko sa dahon ng saging para mas maging masarap yung ating kainan. At speaking of kainan guys, ay hindi talaga yan magpapalupig pagdating sa kainan. As you can see naman guys, talagang di na namin pinasaylo yung bahaw, binungkag na talaga namin, literal na nabungkag talaga. At alam nyo ba guys, hindi pa tapos yung floating cottage namin ha, pero palagi na talaga kami nagpupudrip dito, lalo na kapag natapos yung floating cottage namin guys. Naku, hindi talaga kayo magmamahay at pupunta kayo dito dahil isi-serve ko sa inyo ang napakaraming seafoods at napakasarap talaga at matitilawan nyo ang hindi nyo pa natilawan seafood sa buong mundo. Kaya hanggang dito lang muna kami guys. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat dyan mga idol, lugat gusto nyo. So and guys, kung gusto nyo pumaldo at dito ako palaging naglalaro sa Aurora game. At dito napakatagal na talaga tong laro na to at hindi ka magmamahay.